Kumusta ang buhay niyo? Anong pinagdadaanan? Paano niyo may describe using the pictures? And he's watching over me tonight as he takes away my fears. Lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, Na-isolate po yung sarili ko sa bahay lang, ganyan. Tas parang mas feeling ko po kapag mag-isa lang ako, mas dumadami talaga yung problema na naiisip ko po. Nagkakaroon ako ng friends, pero hindi talaga yung friends na yung close talaga. Hirap talaga akong mag-open up kasi dahil nga sa past ko sa friendships na nagagamit against sa akin. Syempre maliit lang po ang kita nun. Tapos naisip ko po nun dahil alam ko naman na nagkaroon po ako ng talent, binigyan ako ni Lord ng talent. So ginamit ko po siya para matulungan yung parents ko po. Tapos dumating po sila Kuya Rab yun. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na ipagpatuloy ko po yung pangarap ko. Hindi ko na po talaga yun inaasahan kasi sabi ko po, ang gusto ko na lang po talaga nun marating. Maayos yung bahay po namin kasi since bata po ako, parang lumaki po talaga ako sa siran-sirang bahay. Iba-iba po yung mga sinasabi na hindi po mga totoo. Porque daw po na bablog ako. Sarili ko lang daw po yung iniisip ko. Tapos, papabayaan ko lang daw po sila mama. Pero di po nila alam na mataas po yung pangarap ko kala mama. Nagtatanong po, kailan na po kayo kami magkakaroon ng sariling bahay or saan hirap. Yun po. Sabi ko, bahala na si Lord. Ayun po, dumating po yung kalingo. Thank you kay Lord, syempre. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala din po ako ngayon dito. Hi! Ako nga pala si Kalinga Prab. Dating animator na umuwi ng Bicol para tulungan ang aking ama na pabahayan ng ating mga kababayang naghihirap. Sa ngayon, meron na tayong 250 total na pabahay at madami ring scholars. Tara, samahan nyo kami at welcome kayo sa aming tahanan. Hello po mga kalingap! Welcome back po sa ating tahanan! And for today's video po, ito po yung first time na magsasama-sama ang Kalingap Angel Batch 3! Batch 3 guys. At kung sino po makakakilala po sa Kalingap Angel Batch 3, wala niyo po kung sino-sino po yung mga kasama namin at kung sino-sino sila. Pero ayun po, kami po ni J. Brad, ni Kalingap Ryan po ang magkakasama ngayon at hinihintay po namin ang mga angels po. And syempre, ang nag-iisang, ayun si Ryan. Tapos si Ryan. Hi ka Ryan, hi ka. Hi ka, buta ka na sumusulpot tayo. Kami po yung inutusan ni Kalingap Prab na mag-vlog po nitong pagkita-kita ng Batch 3 ng Kalingap Angel. And syempre, ang nag-iisang Pastor ER po ang kasama natin. Ngayong araw po, nandito po tayo sa Rachel Cakes and Cafe. And thank you so much po kay Ate Rachel, kay Pastor ER po na laging welcome po tayo dito sa cafe po nila. Thank you so much po sa inyo. Excited na ba kayo, bro? Oo bro, kasi balita ko bro, may bago mo na bro. May bago. Bago bro. Ano naman bago? May bagong Angels. Bagong Angels. Pero may bago din kasi silang gagawin. First time po nilang gagawin to na mag-share po sila ng buhay-buhay nila, kung ano mga nangyayari po sa buhay nila. Kaya ako din, na-excite din po ako. And nandito sa Ate Rachel. Ate Rachel, maraming salamat sa pag-welcome sa amin lagi dito. Di ba kapigat to ng Team Kalingap? Kasi lagi ba Team Kalingap nandito. And mga Kalingap, Pastor ER Pas! Hello! Ako po yung inutusan ni Kalingap Prab niya gawin tong vlog na to. Batch 3 ba to? Batch 3, Kalingap AJ Batch 3. And first time nilang gagawin to, Pas. Okay. Kaya na-excite din ako. Sa tingin mo, Pas, anong mga mangyayari ngayon? May iiyak ba? Hindi ko alam eh. Pero sa tingin ko may papayagan si Pas ngayon. Normally yung 2 batch, syempre, hindi mas ma-enjoy nila
kung mas open sila. Yes, totoo. Yeah. Mas makikilala natin sila ng iba't ibang, parang iba't ibang anggulo ng buhay. And ang mahalaga lang ay, masarap na kwento. Yes, yun lang. Kalma lang alam ko. Padating na din sila pas, bali, iniintay ko lang din sila. May na-message na sila ni Kalinga Prab ni Kapitana. So, abangan na lang natin. Ayun na! Ayun na! Nauna! Hello ka, Jezabel! Hello! Think you got it all mapped out. Jezabel! You talk about all the things you Ayun na! wanna do. One! Hello, Jaja! Gonna let the world make your dreams come true. Grabe si Jaja! Ang kalat niya. Let you think you know. Hello! Kyla! Think you had your back against the wall. Now it's time to get your babe. Never ever doubt. Ayun, si Lela! Hello! What a shame. Would you try this? Lela! You never get Apat na sila, guys. Apat na po and they're ready. Sailing from here is smooth and Uy, yun na, si Bridget! have no fear. Hi, Bridget! Don't get no harder. You think to yourself, Every day. there's no more hell for you. Kaya, Pas? Sino pa kaya? Oy! Oy, si Chris! Hello, Chris! Grabe! Ayun po mga kalingap, ready na po si Pastor ER. And syempre kasama po natin Jaja, Kyla, Jezabel, Krista, Bridget, and si Lela. Palakpakan po natin ang sarili natin. And of course, Pastor ER. Pastor ER, bibigay ko na po sa inyo ang mic. Let's go. So hello po sa inyo. Ako si Kuya ER. Ito yung batch 3. So ang gagawin lang natin ay parang getting to know, mas makilala kayo ng mga nanonood natin, tapos mag-enjoy lang kayo. Mas mag-enjoy kayo kung mas vulnerable, mas open, yung pwede nyo lang i-share. So mas maging magandang kwentuhan. Pero para sa mga nanonood at hindi pa kayo masyadong kilala, bilisan lang, ano yung 2 bagay na hilig nyong gawin normally, parang hobby. Kung hindi kayo nag-aaral, ano yung normally 2 bagay na ginagawa ninyo? Hello po, ako po si Jaja. Ayan po yung nickname ko, pero yung totoong pangalan ko is Elijah Hart. And yung 2 hobby ko po is manood po, ganyan. At kumanta, ganyan, mag-gitara. Yun lang po. Kumanta. Paul. Hello po, ako po si Kyla Cortez po. Buhangin girl po. Ang hobbies ko po dito is mag-badminton po tuwing hapon and tapos mag sa ilog. Yan, lakad-lakad po sa ilog. Hello po, ako po si Jezabel po. Ang habits ko po is yung travel po tsaka dance. Uy, sana all ano ba yan? Hello. Ayan po, ako po si Krista. Ayan yung sa Chris po, ayan. Ang hobbies ko po is kumanta po, sumayaw at mag-acting din po. Like sa mga theater po, ganun. Hello po, ako po si Bridget Carceliar po. Ang 2 hobbies ko po sa buhay is sumayaw tapos mag-compete po sa mga pageant. Hello po, ako po si Lela Laborte po. Tas, ang hobbies ko po ay manood lang din po and like kay Jezabel, parang gumala po, mag-enjoy sa mga pinupuntahan. Po. Okay, so sisimulan natin. Hindi natin patatagalin. Pipili kayo ng 3 pictures na magde-describe ng buhay mo or pinagdadaanan mo ngayon. Pili ka ng 3 pictures na nagpapakita, nagde-describe ng buhay mo ngayon or pinagdadaanan.
Pwedeng maghiraman ng cards kung nakuha na ng iba. Pagkatapos nila, pwede nyong hiramin. And pili lang kayo ng maiko-connect nyo yung picture doon. So, yun lang. Pili na. 3. I can feel Kumusta ang buhay niyo? Anong pinagdadaanan? Paano nyo may describe using the And pictures? he's watching over Sige, pili me na kayo. tonight as he takes away my Tayo fears. namin. Lets me know there's a heaven up there. Yeah, he's reaching out his hand to me to wash away my tears. Oh, I know you and I praise you. Got my arms open for your love. Oh, I want to. Sino matapang sa inyong 6? Sino? Si Kyla na. So, yung una pong napili ko is ito. So, kinuha ko po to is parang nakokonek ko siya sa buhay ko ngayon po nung parang nag-stop ako nung bago ako makuha ni Pao, nag-stop po kasi ako. Tas parang na-isolate po yung sarili ko sa bahay lang, ganyan. Tas parang mas feeling ko po kapag mag-isa lang ako, mas dumadami talaga yung problema, ganyan. Na naiisip ko po kasi paulit-ulit lang siya. Tas ayun po, nung yung pangalawa, ito po. Pakita mo yung picture. Tapos may nakalagay po siyang wrong way. Feel ko po yung pag-decide ko na mag-stop ako is parang mali rin po na para sa akin po kasi parang yung nagsuschool po ako kasi nandun po yung saya kapag sa mga kaibigan ko, sa mga ginagawa po namin. Tapos nung pag-stop po, feel ko yun yung maling desisyon na nagawa ko po. Kasi parang nanlulumo po ako, parang ganun sa gabi, lalo na po sa gabi. Tas, eto po. Nahirap kasi na-isolate. Opo. Tas, pangatlo po ito. Yung sinabi ko po sa hobby ko, na parang mas na-enjoy ko po magpunta sa, kunwari, sa dagat po, ganyan. Mas nahanap ko po yung peace. Pero, mas gusto ko na rin po na may kasama para maano din po yung saya. So, yan lang po. Salamat. Thank you for sharing. Bridget. Pakita niyo yung picture. Sige po. Pinaka-bonus Wala po. Ano po? Ito po yung first picture po na napili ko, which is academics po siya. Deadlines. Sa totoo lang po, di naman po talaga mabigat yung gawain namin ngayon sa course ko. Pero parang nagiging mabigat po siya for me kasi yung expectation ko po sa sarili ko, syempre sa past years ko sa mga junior high, senior high, yung mga grades ko tapos yung mga remarks sa akin is parang mataas siya. So para sa akin, parang never enough sa akin na dapat parang bawal sa akin na bumaba dun sa na yun, expectations na yun. Para sa akin dapat mas tumaas pa. Kaya ayun, ngayon kasi pag college na, ang hirap na talagang i-maintain mo yung mga grades mo kasi iba-iba talaga yung perspective ng mga professor. Kaya yun sa akin, parang nagtitake siya ng toll sa sarili ko kasi expectations sa academic is hindi ko talaga siya sinasawalang bahala. Tapos next po is itong picture. Itong picture po. Para sa akin po, it represents inner peace. Kasi sa akin ngayon, since isolated din naman ako sa mga tao, ngayong mga past months, parang gusto ko lagi na umaalis ng bahay pero dun sa lugar na wala masyadong tao. Kasi yung kumbaga, gusto kong mag-isa ako kasi parang sinasanay ko yung sarili ko na wala akong kasama. At saka iba rin talaga yung peace na makukuha mo kapag ikaw lang mag-isa, nag-iisip ka tapos yung thoughts mo lang talaga yung kasama mo at nasa-sort out mo yung problems na meron ka. Tapos ito po yung last picture po. Ito po yung pinakamabigat para sa akin na nangyayari sa buhay ko kasi ever since po elementary, junior high, senior high, yung nagkakaroon ako ng friends pero hindi talaga yung friends na yung close talaga, ganun. Pero naiinggit ako sa mga mga nakikita ko na may may mga circle talaga sila tapos ewan ko kung sa akin yung mali or kasi sa akin may mali din naman ako na parang nagja-jump ako from circle to circle kasi minsan parang wala talaga akong permanent na circle.
Pero yun yung pangarap ko sa buhay ko na sana magkaroon ako na talaga ng circle ng kaibigan na outside school din na kaya kong damayan sa problema ko kasi as of now kasi hirap talaga akong mag-open up kasi dahil nga sa past ko sa friendships na nagagamit against sa akin yung mga naikwento ko. Yan lang po. Hala. Hala, kinabahan ako. So, yung unang picture ko po is ito. Tayo na ako naman. Yan. Alo, parang una pa lang naiiyak na ako. Wala. Yung nandito sa picture is mga kabataan siya, mga bata pa na na masaya, nakakapag naglalaro, parang ganun. Ako kasi po nung unang vlog pa, nakwento ko na kila Kuya na na naramdaman ko kasi na hindi ako naging bata. Na kasi po, syempre, yun na talaga naiiyak na ako. Pero ayun, dito kasi parang ako baliktad naman po. Po kasi dati, bata pa lang ako, nakikita ko na yung reality yung situation ng natin ngayon na maraming kabataan na nahihirapan, di nakakapag-aral, gano'n. Tapos may mga po na age of 15 pa lang, buntis na, ganito po. So namulat po ako sa ganong reality. So dito po, yun yung nakuha ko kasi po, nag-start ako, bata pa lang ako. Yung mama ko po kasi, medyo strict din po siya. Minsan di kami pinapalabas. Kasi ganun po baga minsan ang magulang, kasi for safety daw po. Ganyan. Tapos, nung makalabas naman po ako, nag-start po kasi ako na parang mag-work ng kumanta-kanta sa mga lugar-lugar, ganun po, magsali sa mga amateur singing contest, mga contest na pwede ko pong salihan. Nasabi ko pong hindi ako naging bata kasi hindi ko po talaga na-enjoy na, like, katulad po makipaglaro sa ibang bata po. Hindi po kasi, mas inisip ko po yung, halimbawa, tutulungan ko yung papa ko. Ganito sa buhay namin, mahirap. Yung papa ko kasi po, dahil construction po, syempre maliit lang po ang kita nun. Tapos naisip ko po nun, dahil alam ko naman na nagkaroon po ako ng talent, binigyan ako ni Lord ng talent. So ginamit ko po siya para matulungan yung parents ko po. Kaya po, ngayon po baga, marami pong di naniniwala na 15 years old po ako kasi nga, ayun, nagraraket, nagraraket-raket kung saan po, ayan. Parang maagang na mature sa buhay. Yes po. And yung pangalawa naman po is ito. Ito po kasi nung dumating po ako sa Kalingap, nung nahanap po ako ng Kalingap, naramdaman ko po parang nadagdagan po yung love, yung family po baga. Parang kasi kapag nasa Kalingap ka po, yung sinasabi na tahanan is real po talaga. Walang, kahit hindi kayo magkakamag-anak, kahit hindi kayo magkakadugo, basta kasama mo ang Kalingap, talagang love is nandyan po. Ayun. Kahit walang vlog po, talagang real love ang matatanggap. And dito po, dream po ang nakikita namin dito. And para sa akin po, kaya po ako nagsusumikap ngayon, kahit 15 years old pa lang po ako, ganitong edad, ang dami ng kahit maraming mga pagsubok na dumadaan po sa akin, mga failed na nangyayari, ayun, di po ako sumusuko kasi may pangarap po ako. May pangarap po ako at sa pangarap ko po na yun, kasama po ang family ko doon. Kaya, ayun po, yun lang. Ganda ko ng dream. Tsaka ng followers. So, hello po. Papakita mo yung picture. Ito po, napili na rin po to ng iba pero napili ko din po ito kasi isa din po to sa po, parang nagpapakita po kasi ito sa akin ng about sa family. Ganito kasi nang simula kasi bata pa lang po ako, parang namulat po ako sa mahirap na sitwasyon. Yung yung tipong hindi ko na inisip yung sarili ko. Parang, nung bata po kasi ako, namulat po talaga ako sa mahirap na kalagayan. So, parang sabi ko pag umano lang ako ng mga kaya ko na po yung sarili ko, magtatrabaho talaga ako. Tapos yun po,
nang dumating ako ng, ano ba, nung nag-stop po akong mag-aral, before po ako mag-stop, marami na po akong napagdaanan. Una pa lang, about sa pag-aaral ko na gusto ko talagang makapagtapos kasi di ba nga po sabi, kapag may pinag-aralan ka, mas magaan yung magiging future mo. Yun. Opo. Doon pa lang po sa sa pag-aaral na yun. Ginawa ko po yun, sabi ko, para sa pamilya ko po kasi sa amin po magkakapatid talagang wala akong nakapagtapos kasi nga po madami po kami tsaka mahirap po. Kaya nung time na may nag-offer sa akin na pag-aaralin ako, ganyan, iniwan ko po yung pamilya ko. Mas pinili ko po yung ibang tao para ipagpatuloy yung pag-aaral ko. Pero dun po sa dun sa tao na yun, malaki din naman po ang pagpapasalamat ko sa kanya kasi dahil sa kanya nakapagtapos ako ng senior high. Pero hindi lang po kasi yung basta pinag-aral lang ako kasi maraming nangyari dun sa taon na yun na nakasama ko sila, hindi puro good. Marami ding basta po marami po akong napagdaan about dun sa pag-aaral na yun. Tapos hanggang po sa nag-stop po ako para dahil hindi ko nga po kaya yung ginagawa nila sa akin doon. Nag-stop po ako, umalis ako, tapos pumayag po sila na i-module ko yung grade 12. Tapos yun, pinasa naman po nila ako doon. Tapos, yun nga po, simula noon, habang nag-aaral ako, habang nagmo-module, pinagsabay ko po yung pag-aaral ko siya pagtatrabaho hanggang sa, nagkameron ako ng anxiety, ganyan. Po, sobrang hirap po mawalay sa pamilya po. Kasi, parang sila yung lakas mo, ganun. Tapos, gagawin mo po talaga lahat para sa pamilya mo po. Lalo pag namulat ka po sa sitwasyon na meron kayo na minsan yung iba sinasabi sa akin, ay, wag mong isipin yung wag mo naman masyadong isipin yung mga magulang mo. Magtira ka para sa sarili mo. Wag kang palaging bigay ng bigay kasi baka namimihasa na yan, ganyan. Para sa akin po, hindi, okay lang na ako yung mawalan kaysa po sa kanila kasi mas marami po silang nandun eh. Nakikita ko po yung ako kumakain ng masasarap doon sa trabaho ko, may nakakain akong maayos. Siyempre, naisip ko po yung mga magulang ko, yung mga kapatid ko na nung ako nga nandun, halos nangungutang kami, minsan wala na nagpapautang, ganyan. Kaya sabi ko po, okay lang ho na ako yung mawalan kasi kaya ko ho. Tsaka ang pinakang ko po nun, okay lang na ibigay ko sa kanila lahat ng sahod ko. Ang malaga ko, makain din po ako doon. Tapos yun po, yung pamilya ko po talaga, ito po, itong picture po na to, parang simbolo po siya ng ng masaya. Family, para siyang, ganun. Parang may pagkakaisa na andun sila lahat, yung ganyan. Ito po kasi parang ang bihira ko tong maranasan. Kaya pag time po talaga na magkakasama kami, sinusulit po, wala yung cellphone, ganyan, puro kwentuhan, ganyan, inaabot kami ng anong oras. Yun po yung pinagpapasalamat ko kay God kasi na kahit gaano po kahirap yung buhay, na kahit ano man yung pinagdaanan mo, pag yung pamilya mo yung kasama mo, hindi mo mararamdaman yung hirap. Nakikita mo pero hindi mo gaanong napipil pag yung pamilya mo alam mong may pakialam sa'yo, yun po. Tapos, dito po, ito po yung, yun po, na sabi nga po ni Krista na nakikita niya po dito yung pangarap. Ako din po. Dito ko po, nakikita ko din po talaga sa larawan na ito yung pangarap na gagawin mo yung lahat, gagawin mo yung best mo para maipagpatuloy yung pangarap mo. Actually po ako, hindi na talaga ako nangarap na hindi ko na po inaasahan na makakapag-aral pa po ako. Kasi nga po, di ba po, mahirap po yung sitwasyon ng buhay namin, ganyan. Parang ako na po sa isip ko, ako na po yung magpo-provide para dun sa mga kapatid ko po, ganon. Tapos, dumating po sila Kuya Rab, yun. Binigyan po nila ako ng pagkakataon na ipagpatuloy ko po yung pangarap ko. Hindi ko na po talaga yun inaasahan kasi sabi ko po, ang gusto ko na lang po talaga nun marating, maayos yung bahay po namin kasi since bata po ako, parang lumaki po talaga ako sa siran-sirang bahay. Yung papa ko naman po, ginagawa naman po niya yun ng paraan kaso hindi po talaga kaya ng pera kaya hindi po natutuloy yung bahay. Tapos
hanggang sa tumatagal, nasisira, ganyan. Tapos sabi ko po, magtatrabaho ako para yung bahay po talaga para maipaayos yun. Tapos noon nga po, nung dumating si Kuya Rab, hindi ko na po talaga in-expect na makakapag-aral ako kasi sa dami po ng pinagdaanan ko, parang wala na po yun, parang wala na yung pag-aaral sa utak ko na na mag-aaral pa ba ako, unahin ko ba to o yung pamilya ko muna. Mas inisip ko po yung pamilya ko. Nung time nga po na yun, nung hindi ko pa po nakikilala yung Kalingap, gusto ko na pong magpa-Maynila talaga. Kasi sabi po nila, marami din po nagsasabi sa akin na, mag-Maynila ka na kasi kasi mas malaki ang kita doon. Pero may mga tao din po na nagsasabi na wag kasi daw po mahirap sa Maynila. Tapos yun nga po, parang napipil ko din po yung present ni God na parang pinipigilan niya ako na mapunta sa, parang may mali doon sa pagtinuloy ko yung plano na yun. Tapos nung dumating po yun kay Kuya Rab, doon po, parang ang dami pong nabago talaga sa buhay ko. Katulad po ngayon na dati parang iniisip ko lang, pamilya ko lang. Ngayon parang nararamdaman ko, malaya po ako parang ngayon. Nakakapag-aral po ako, nakakapunta ako sa mga bagay, sa mga lugar na hindi ko naman napupuntahan dati. Nakakakain ako ng masasarap, ganyan. Nakakasama ko yung mga tao na tao dito na sobrang, parang sa akin po kasi sobrang blessed na makasama ko yung Kalingap kasi po syempre parang hindi ko po ina-expect yun kasi ang po nila, sikat po baga, parang ganyan. Parang napakasarap po sa pakiramdam na yung dating hindi ko po nararanasan ngayon, pinaparanas po nila sa akin. Ganun po, kaya super blessed ko din po. Tapos, ito po, yan. Sa akin po kasi, slow learning din po kasi talaga ako. Sobrang hirap. Ang hirap pong makasabay sa sa pag-aaral po ng lalo po, ang tagal ko rin po na-stuck sa pag-aaral po baga. Parang yung mga ibang po sa school, hindi ko na rin po alam kasi nga po yun po, tagal po akong na-stuck. Parang puro trabaho po yung iniisip ko, wala na po yung about sa pag-aaral, ganyan. Kaya simula po nung nag-aral po ako, nahirapan din po talaga akong makasabay dun sa mga kaklase ko. Totoo nga lang po, iniisip ko na baka hindi ako makapasa, pero yun po, sa awa naman po ni God, nakapasa po kami. Kaya sobrang po. Kaya sobrang nakakatuwa po kasi yung di ko po talaga inaasahan na mapapasa ko po lahat ng subject kasi po ang hirap po kasi college baga po para sa akin po talaga, lalo na po para sa akin sobrang hirap, lalo po talaga ng slow learning po. Ang hirap po makasabay sa mga taong nagtuloy-tuloy naman ng pag-aaral. Kaya yun po, nagpapasalamat po ako kasi ayun po na ayos ko pa rin po yung pag-aaral. Tsaka ngayon po, medyo okay na rin naman po at salamat po sa mga taong nakapaligid sa akin ngayon. Yun po, salamat po. Ayan. So, ang nakakatuwa dun sa kwento niya is minsan may mga bagay tayong gusto. Si Lord, mas maganda yung plano niya at yung gusto niya para sa atin. Ang mahalaga lang yung gabay ni Lord na nabanggit niya, yung presence of God. At yun yung pinakinggan niya at kung ano naranasan niya ngayon sa buhay niya na blessings. Yung iba dito, hindi niya verbalize na hingin sa Panginoon pero binigay ni Lord para sa kanya. So, yan. So, next naman. So, ito po yung napili ko po. Tulad po nung sabi po ni Krista, di ko din po naranasan yung kasi po, tulad po nung kwento ko po kay kala Kuya Ram. Yung nangyari po sa akin nung bata po ako. Yung ginawa po sa akin ni Papa. Hindi ko po naranasan yung gantong kaya thankful pa din po ako kasi simula po naranasan ko po yun. Maganda po yung
kumbaga po, ano po, ito next na nga niya. Ito po, mata po. Mata po ng ng ibang tao na kung ano po yung makita nila, kung ano po yung malaman nila. Ano po, iba-iba po yung mga sinasabi nila na hindi po mga totoo. Kaya po nakakarating po sa akin na ano daw, porque daw po na bablog ako. Sarili ko lang daw po yung iniisip ko. Tapos sabi po nila na pag nakapagtapos daw po ako, papabayaan ko lang daw po sila mama. Pero di po nila alam na matas po yung pangarap ko kala mama. Di po nila alam na mas iniisip ko po yung iba, yung pamilya ko kaysa po sa akin. Kaya nakakaano po mga yung mga iniisip po ng iba. Wala po silang alam sa mga nangyayari po sa akin. Wala po silang alam sa mga nangyayari po sa akin nung kaya po, ito po, sa lahat po na nangyari po sa akin, dinasal ko na lang po. Kapag dadasal po ako, tuwing pong isang oras lang po, na lang po na tawag dun, parang yung yung sinasabi ko po sa Panginoon, parang siya na po yung nag-ano po ng paraan para po yung problema ko po is masolusyonan po baga. Yun po. So, ako naman po ito. Ayan. Parang ako po to, tapos kami ng pamilya. Parang simula din po bata ako, hindi ko din po naranasan yung mga ganyan, mga paglaro sa mga bata. Parang sobrang mahiyain ko din po. And lumaki din po kami sa hirap at ayun po, palipat-lipat po kami ng bahay. Wala po kaming iyak na rin ba ako? Umiyak. Ayun po, gusto namin makaahon sa hirap na ganun po. And ayun po. Yung gulong po, nagre-represent po yung buhay po namin is parang paulit-ulit lang. Parang po. Yan, yung buhay po namin is paulit-ulit lang at madami pong mga pagsubok po kaming pinagdaanan po. Like, na-scam po kami, tapos yung mama ko po lagi nang-hospital po noon. Tapos, syempre po, nangangarap kong kaahon sa buhay po, magkaroon po ng sariling bahay po. And ayun lang po, ang ginawa po namin is, ito po yung last. Since bata pa po ako, nasa simbahan na po kami. Yung mama ko po, lagi po kaming nasa church since
bata pa po ako. Ayun po, sa mga mga hirap na po na pinagdaanan namin. Ano lang po, patuloy lang po kami nagpipray and hindi sumusuko. Ayun po. Tapos, yun nga po, halos pag New Year yun po, nagtatanong po, kailan na po kayo kami magkakaroon ng sariling bahay or sa hirap. Yun po. Sabi ko, bahala na si Lord. Ayun po, dumating po yung Kalingap. Yun na po, dumating yung Kalingap and di ko din po in-expect na meron pong ganun po Kalingap and di ko po alam na meron po palang ganun na nagbibigay po sila ng bahay po and nagpapaaral and nagbibigay po sila ng financial na tulong po talaga. And thank you kay Lord, syempre. Kasi kung hindi dahil sa kanya, wala din po ako ngayon dito. Yun lang po. Salamat sa pag-share nyo. Salamat sa tiwala ng pagkwento ng buhay. Kaya siya mahalaga minsan dahil nabanggit nyo may kahit na minsan maganda, hindi maganda, normal yung ginagawa natin. May mga opinion ng maraming tao. Hindi nakikita nila kung ano yung totoo, yung nararamdaman. Hindi nila alam yung intensity rin ng emotions na pagtitingnan kayo, baka hindi nila nakikita na nahihirapan kayo sa buhay. Pero mararamdaman po sa mga kinukwento nyo na ramdam nyo yung bigat. Yung memories na buhat-buhat. Ang tawag ko nga dyan parang emotional baggage. Parang hindi nakikita ng mga tao pero meron kayong binubuhat. Pero ang maganda, yun nga, yung prayers nyo, narinig, at andito kayo ngayon sa Kalingap. At dahil sa mga kwento, medyo nalungkot nga ako parang kahit ang simple nung picture kanina na masasayang bata, parang ang kwento nyo parang yung pagkabata nyo parang malungkot na may mga hindi kayo na-achieve pa. So, mas madali yung second question ko. Yung second question ko, hopefully, mas lighter. Pag-usapan natin pangarap and wishes. So, pili kayo ng 3 pictures. Pwede niyo ibalik yung mga pictures na gusto nyong magkaroon kayo ng ganon sa buhay niyo. Ayan. So, pili ka ng 3 pictures na gusto mo naman magkaroon ka ng ganon sa buhay mo. Para malalaman naman natin yung dreams, aspirations, passions, at mga bagay na gusto nyo ma-achieve. So, pwede maghiraman ng pictures at yan. Kwento nyo sa amin anong 3 picture na gusto nyo magkaroon ka niyan sa buhay mo. Soon or sa future. Sino gusto ko na? Magandang kwentuhan to itong sunod. Para may ramin. Yung unang picture po na pinili ko. Ano nga po yung tanong? 3 bagay na gusto mong magkaroon o wish mo sa buhay mo. Ito po yung unang bagay po na wish ko para sa sarili ko. Kasi kung makikita niyo po sa picture, parang nakikita niyo na outgoing yung lalaki. Tapos parang yung experience niya sa buhay, adventurous, ganyan. Ako po kasi lumaki akong takot. Kasi para po bagang shielded po ako ng family ko. Kasi since puro babae po kami, hindi po talaga kami pinapalabas. Tapos nakakapaglaro naman po kami pero from cousins lang din po, cousins to cousins, ganyan. Tapos nadala ko po yung ugali na yun hanggang ngayon po na paglaki ko kasi takot po ako sumubok ng mga bagong bagay, ganyan. Tapos sa picture po na to, naiinggit ako kasi nga nasa dagat, tapos malaya siya, parang lumilipad pa siya dito.
takot po kasi ako sa dagat kasi never ko po na-try na bumangka, ganyan. Kasi di po ako nakakalabas ng bahay. Tapos, ayun po, parang nag-symbolize po siya sa akin ng parang freedom. Tapos, yung pagiging adventurous mo sa buhay na gusto ko rin pong mangyari sa sarili ko in the near future po. Pag kaya ko na pong i-overcome yung mga fears ko. Tapos, ito po, yung pangalawa is, ito po. Parang po siya. Oras po. Time. Ganyan. Gusto ko po, kaya ko po ito napili kasi gusto ko po para sa sarili ko is more time. More time na mag-explore ng mga bagay na magiging better ako. Tapos, time kasi nga, sa akin ngayon, alam ko, 18 pa lang ako, bata pa lang ako, pero parang feel ko na ubusan ako ng oras. Kasi, di po talaga natin na-expect kung ano mangyari sa buhay, ganyan. Opo. Tapos, gusto ko po, habang parang hinahabol ko po yung oras na, opo, gusto ko pong matry lahat, gusto ko pong ma-achieve yung greater version of me, habang di pa po ako naubusan ng oras, ganyan. Tapos, ito po yung last po na picture. Ito po, flower. Ano po siya, pero in subjective interpretation. Kasi po pag sinabi nating flower, syempre maganda po pag may petals, ganyan. Pero kumbaga sa akin po, gusto ko po maging flower po, pero wala akong petals. Kumbaga parang po siya, subjective definition ng of yourself kapag kinonect mo sa flower na kahit wala yung flowers, ay yung mga petals, parang kaya mong dalhin yung sarili mo, kaya mong. Kasi po pag sinabi natin may petals na flower, parang objective siya na definition na maganda ka kasi nga may petals ka. Pero gusto ko po sarili ko na kahit wala akong kagandahan dito po, yung mga petals po, kahit wala ko yan, enough na po yung backstory ko, yung strength ko po na hanggang ngayon dala ko na ayun po yung mag-define sa akin na as magandang, as a beautiful person po. Tapos, syempre po, since involved po ako sa pageantry, nag-symbolize din po siya ng blooming. Pag-bloom ko po as a woman, na kung ano po ako ngayon, tapos kung magiging pa po ako in the near future na depende po kung ano po masalan ko na pageant na mas kilala po sa yun lang po, gusto ko po na like a flower po, na mag-bloom ako into someone, young woman po, na na much better version ng sarili ko na kaya kong mag-thrive sa community na kung nasaan ako, and ayun po, makisalamuha sa mga tao. Yun lang po. So, next. So, ayan po. Ito yung aking first. Dito naman po, wala po siyang masyadong, hindi siya masyadong, sa, yung gusto kong sabihin po dito sa picture na to. Pero, yun po, after ng, yung makamit ko na po yung, yung pangarap ko po. Kasi, gusto ko po, after kong makapagtapos, pag-aaralin ko po yung mga kapatid ko naman. And then, more on, babawiin ko po yung parang kabataan ko po. Yung hindi ko naranasan na kabataan. Parang ipaparanas ko sa sarili ko po. Opo. Na ayan po, kasi ang dream ko po kasi makapag-travel po ng sa iba-ibang panikman po ng mundo, ayan. Na, ayun, kasama din po syempre ang pamilya ko po. Ayun, isa po yun sa gusto ko po na and yung parang mag-explore po muna ako. Enjoyin ko po yung, kumbaga, pagkadalaga na lang. Enjoyin ko na lang yung buhay ko, yung kung ano yung mga gusto ko dati na hindi ko nagawa, gagawin ko kapag pag dumating na ako sa time na wala na akong iisipin, yun po. And second po is ito. Hindi po ako mukhang pera, pero ito po kasi is kailangan po natin. Hindi ko po to pinili kasi baka isipin po ng mga makakapanood po na mukhang pera po, ganto ganyan. Yan po kasi kung kailangan natin ng kung mas kailangan natin ng edukasyon, kailangan din po natin ito. Ngayon, lalo na sa panahon po natin ngayon na sobrang hirap po talaga na kapag wala ka pong pera, minsan kasi po iniisip po ng ibang tao. Kapag po baga,
ikaw wala kang pera. Parang ang tingin ng iba, ay ano lang yan, opo, mababa. Tapos parang mas hindi sila napapriority po. Pero kung may ganito po kayo, kahit kahit hindi naman, ako po kasi, wala po sa goal ko sa buhay ang yumaman po talaga. Ang gusto ko lang po kasi simpleng buhay. Yung may makakain kami ng nila mama sa 3 beses sa isang araw. Yung makakabili ng gamit na kahit hindi naman po mamahalin. Is para yung magiging masaya lang po kami. Yun lang po yun. Gusto ko ng simpleng buhay. May pera na magagamit namin, magagastos po namin na talagang di naman po kahit di kalakihan, basta magagamit po namin. Yan po. And the last one po is ito. Hindi po siya about sa pag-aanak or ano. Yan po yung after ko ng yung dream ko. Alam mo po, nakapag-travel na, ganon. Okay na ako sa pamilya po, napatapos ko na yung mga kapatid ko, and nasa time naman po ako na para sa sarili ko naman po. Kasi lahat naman po baga tayo gusto din magkaroon ng future na magkaroon po ng family. And ayun po, kung magkakaroon naman po ako ng pamilya, yun po ay kapag na po ako, okay na ako. May ipon na ako para sa future ko, ganon. Yun lang po. So, dun sa shinare ni Bridget at saka ni Krista, may na-mention ka kanina about self-image and self-worth. Minsan nadja-judge tayo sa mga bagay na meron tayo o kaya itsura natin. Pero, ang totoong worth natin, hindi nakasalalay dun sa mga external lang. Kaya yung pinili niya na parang kahit wala daw petals is yung totoong worth natin na tingin sa atin ng Diyos mas mahalaga kaysa sa opinion ng maraming tao. At minsan nadja-judge lang tayo sa kung ano nakikita nila, pero tsaka sa nangyayari sa atin sa past. So minsan may nangyayari sa past ninyo para naka-apekto yun sa kung sino kayo ngayon. Pero ang totoo, ikaw as a valuable human being, hindi nagbabago yung worth natin. Especially kung ang mas papaniwalaan nyo ay yung tingin ng Diyos sa atin kaysa sa tingin ng tao. Hindi kayo basta-basta masasway ng emotions na pag may sinasabi sila na hindi ko gusto, nadja-judge ako, may na-expect sila na hindi ko na-meet, normally naapektuhan tayo. Pero pag matibay yung foundation mo about kung sino ka, yung worth mo as a human being, as a person created by God, made in His image, mas magkakaroon ka ng confidence na kahit ano sinasabi ng iba, alam mo talaga kung sino ka, at mas mahalaga yung opinion ng Diyos na alam mo tungkol sa sarili mo kaysa sa iba. So yun lang. Salamat. Next naman tayo. Next. Sa akin naman po ay, una po ito. Parang ito po kasi is, kasiyahan po ito ng kabataan ngayon. Yan. Para sa akin po, gusto ko po, pag nakatapos ako, may maganda na akong trabaho. Yung mga kapatid ko naman po ang makapag-aral. Kasi alam ko po na may mga pangarap din sila na gusto nilang abutin. Hindi lang para sa sarili nila, kundi alam ko na karamihan ng kabataan ngayon gusto makapagtapos. Hindi lang dahil sa sarili nila, kundi pati na rin sa mga minamahal nila sa buhay na gusto nilang mayroon silang patunayan po. Ito po yung sunod. Since di ko rin po talaga naranasan maging masaya ng simula pagkabata ko, ganyan. Parang, ito po kasi parang symbol siya ng malaya, masaya, yan, malaya. Gusto ko pong iparana sa mga kapatid ko na pagdating po ng araw, maranasan nila yung malayang, yung makapag-travel sila, makakain din ng mga na hindi nila nararanasan pa, yan po. Gusto ko po yan sa kanila iparanas kapag may na po ako, may trabaho na. Tapos ito po last, ayan, hindi man po siya as in nagsisimbolo sa tagumpay, parang ganun. Ito pong picture is about, para sa akin po, parang, ayan po nga, masaya siya. Hindi man po siya simbolo talaga ng, yung ang tawag dito, about siya sa, parang about sa work, ganyan. Parang masaya siya. Ang tawag dito, parang ang simbolo lang po nito sa akin is successful. Ganyan. Gusto ko po,
someday maging ganyan din po ako na may ang tawag dito, komportableng buhay ba. Ganyan. Tapos magawa ko po yung gusto kong gawin pa para sa akin at para sa pamilya ko po. Nabanggit kanina ni Krista yung yung importance ng money. Meron ako laging sinasabi na ang money ay neutral. I-amplify nito kung sino ka talaga. So kung sino ka, bigyan ka ng maraming pera, mas lalo ka magiging ganun. So kung maganda yung puso mo, marami kang pera, mas maganda yung magagawa mo. Pag hindi ka mabuting tao, bigyan ka ng maraming pera, mas ma-amplify kung sino ka. So pwede mo siyang magamit sa addictions or sa sins. Pero money is also a tool na pwedeng magkaroon ka ng impact sa mga tao sa paligid mo. Plus, iba rin yung confidence pag meron kang peace. May financial peace na tinatawag. Kasi sino ba naman po sa inyo mas makaka-relate pag walang pera? Diba? Yung hirap, yung emotions, yung iyak, lahat na, yung struggles, yung makasurvive lang. And parang papangarapin mo na sana may araw na hindi mo siya problema. At may blessings ka na pwede ka maging blessing sa maraming tao. Nabanggit naman ni Jezebel na mahalaga sa kanya yung family. At ang gusto ko sa definition niya ng success, may mga sinishare ko palagi na the most important things in life are not things. Minsan mapapasalamat mo yung mga tao sa buhay mo. Mapagpapasalamat mo na sana ang success ko, satisfaction, fulfillment, masaya, may peace ka sa life mo, may mga taong nagmamahal sa'yo kahit hindi marami. At maganda pag ang measurement ng success natin hindi lang achievements, bagay, money, pero yung mga totoong blessings like relationships, kung sino ka nagiging na nasi-share ni Bridget na nag-i-improve ka, nagagampan o kaya magiging ka yung gusto ng Diyos sa buhay mo, maganda yun. So yeah, salamat. Yung una po, para sa akin po wala po akong ibang pangarap kundi yung para lang po talaga sa pamilya. Parang meron din po yung para sa akin pero mas focus po ako sa family. Tapos parang connected din po talaga lahat. Ito, sa kanya-kanyang freedom, kahit ang dami po namin, gusto ko meron po silang sari-sariling mga parang nagagawa nila yung gusto nila. Tapos dito din po sa size. Gusto ko yung kung ano man po yung freedom na gusto nilang gawin, gusto ko mamulat din po sila kung ano lang yung tama sa mali po. Ayun, yun po, wala po talaga akong ibang gusto. Kundi yung sa buo lang po pamilya, sama-sama, masaya kami, may nakakain po, may mga kayang bilhin, tulad ngayon po, may tulong po na dumadating. Kaya mas parang gumagaan po ngayon. Gusto mong gawin sa future? Pangarap na trabaho or pangarap na... Para po sa future ko, siguro po kahit wala na dito. Pero, makakonect ko pa rin po siya dito. Pero, yung para sa sarili ko po, yun tatrabaho din po, mag-work para magawa po yung mas tama, lalo na pag nasa edad na po, mas tama na yung may isip mo na gawin, lalo na para sa akin, sa sarili ko and sa family po. Kaya mas focus po ako sa mga dapat na mulat ka sa reality po talaga. Yeah. Yun lang po. Salamat. Pangarap ko po din talaga mag-nature trip po. Kasi simula po nung bata po ako na lang po, na sa bahay lang po ako, nakakulong lang po. Yun po. Ito po. Isang nature tripping yan. So, tara, bagastos tayo. Ito po. Family. Alam naman po natin na darating din po tayo sa ganito na magkakapamilya po tayo. Ano po? Yung nung pag ako po nagka-family po, ayoko pong mangyari po sa mga anak ko po yung
Yung mga anak wala na. Hindi. Hindi mangyari sa kanila yung mga bagay na Mga nangyari po sa akin. Ito po, pangatlo. Ito, pangarap ko po din po talaga kung ano, nang sama-sama po kaming mga family ko po. Kasi simula pa din po noon na hindi po kami talaga nakukompleto. Pero po, palagi po kaming watak-watak. Yan po, pangarap ko din po talaga magsama-sama po kaming lahat. thank you. So, ako naman po is, ito po, parang ito nagsisimbolo po sa parents ko or sa family na din. Parang gusto ko po silang maging masaya at ibalik po yung, syempre, yung pinagpaguro nila para mapalaki ako. Yung pagsisikap po nila para palaki po ako ng maayos. Ayan po. Ito naman po is, sabihin ko na lang pong ako yan. Si ate, masaya siya. So, gusto ko po sa buhay, syempre, maging masaya. Lahat naman po tayo gusto maging masaya. Sa kahit anong ginagawa. Kung ito ginagawa niya, masaya siya po mag-piano. Ayan. Kung ano man po yung ibigay sa akin ni Lord na sa future po na magiging ako, gusto ko po ako ay maging masaya kung ano man po yan. And ito po, last po. Syempre po, gusto ko pong umangat sa buhay, ganyan. Gaya po ng hot air balloon. At makatravel po ako kung saan-saan. At hindi lang po ako, pati yung family ko. At pati na din pong, halimbawa po, yumaman po ako. Gusto ko din po makatulong sa iba. And syempre po, lagi po titingnan po yung mga tumulong sa akin. And isa na po yung kalingap. Kaya, yun lang po. Thank you. Wow. And so, medyo excited ako sa mga shinare ninyo. Pangarap ko rin na maabot nyo yung mga pangarap nyo. At ang ganda naman kinukwento nyo, pag-angat sa buhay, pagtulong sa kapwa, yumaman, ang ganda at ma-achieve yung mga bagay na gusto nyo. Ayan. So, wag nyo akong kakalimutan pag nandun na kayo sa taas. I-share nyo. And, mahalaga yung dreams kung bakit ina-awaken kayo sa dreams. Para siyang mapa eh. Hindi pwedeng hindi clear yung gusto mong maging. Huwag kayong mag-alala kung anong na-share nyo ngayon, pwede niyang i-upgrade daily. May mga bagay kayo na marirealize pa sa sarili nyo. Pero kung walang mapa, mahirap mong maabot yung isang lugar ang basta-basta lang. Pero pag mas clear yung pangarap, yung dreams, mas magkakaroon ka ng steps na pwede mong gawin para maabot yun. Ang maganda lang dito, kahit na anong pangarap niyo, pag yan yung will ni God sa buhay niyo, may mga bagay na gusto ka, parang hindi nangyayari, mabagal. Pero kay Lord, may perfect timing. At kay Lord, may mga imposible na nangyayari na feeling mo hindi posible. Pero pag right time sa buhay niyo, it will come. At so magta-transition tayo. So last question to. Alam nating lahat, kahit madaming pangarap, alam natin na kahit na may mga pinagdadaanan tayo, isang bagay na nagpapalakas sa isang Pilipino, relasyon niya sa Diyos. Nabanggit niyo pag hindi niyo na kaya, nananalangin kayo. So, tapos may na-share kayo about pagiging totoo. Ang mahalaga lang, self-aware. Yung parang pag-amin. So, if relationship with God is very important, pili ka ng isang picture na pwedeng mag-describe ng relationship mo ngayon with God. Kung pwede mong i-describe ang spiritual life mo or faith mo, pwedeng malabo, malinaw, malapit, malayo, okay, hindi okay. Kung pwede kang pumili ng isang picture and if you can be honest, kumusta yung relationship mo with God? Ano yung picture na yun? Sinong gustong unang mag-share? Isang picture lang. Hindi po siya gaanong picture, pero ayun po yung relationship ko po kay God ngayon is napaka-thankful ko po. Kasi unang-una po, binibigyan niya po ako ng magandang kalusugan, yung pamilya ko po. At
isa po sa pinagpapasalamat ko kay God talaga is yung dumating po ang Kalingap. Nung dumating po yung Kalingap, laking pasasalamat ko lang po. Di lang po dahil kila Kuya, pati na kay Lord, kasi kung di po dahil sa Kanya, wala ako sa sitwasyon ko ngayon, hindi ko makikilala ang Kalingap. Siguro kung di ko man nakilala sila Kuya, kung hindi man binigay ni Lord yun sa akin, siguro dati pa rin yung buhay. Pero ayun, nang dahil sa Kanya, binibigyan niya ako ng lakas po na mas ko po yung di lang yung pamilya ko yung nagpapalakas, kundi siya din po na i-push ko po yung gusto kong marating. Kasi kahit may mga kasalanan ka po na nagagawa, siya po talaga marunong po siya magpatawad, na kahit gano'ng kalaki man yan, basta maghingi ka lang sa Kanya ng sorry, kahit ganun, binibigyan niya po ng yung buhay natin, binibigyan niya ng landas, kumaga po, binibigyan niya tayo ng landas na dun sa tama, dun sa gusto nating marating, kahit mahirap, ayan, dahil sa tulong niya, mas napapadali po at napapaganda po. Yun lang po. Itong picture po yung nagsisimbolize ng relationship ko ngayon with God. Kasi nung last year po, talagang na-challenge yung relationship ko with Him. Dito po sa baba, parang ruins siya, mga sira-sira, ganyan. Tapos pero andito po, parang yung kamay po is ako, and yung kamay ko na may light sa gitna. Yan po yung para sa akin, yan po yung mga opportunities ko ngayon sa buhay, yung mga parang naging enlightenment sa sarili ko. Tapos ito pong taas is siya po, si God, parang pataas po, ganyan. Dito po, nakikita po dito yung parang struggle mong mataas yung kasi di naman po natin masasabi na never na challenge ang relationship natin with God, kasi lahat po tayo nagdaan po sa mga struggles na nag-doubt ka talaga, hindi lang sa sarili mo, pero kay God din, kasi nga dumadating yung point na sa sobrang dami ng napagdadaanan mo, nagdududa ka na kung kaya mo pa or kung kaya pa bang masolve. Pero yun nga, kumbaga may rainbow talaga after ng rain, ganyan. At yung rainbow ko is yung ngayon parang mas maliwanag na para sa akin. Kumbaga di sa pero may liwanag na sa buhay ngayon, kasi namulat ka na, at saka parang mas tumatag na yung paniniwala mo, kasi nasubok ka na eh. Pero dahil sa pagsubok na yon, syempre mas naging matatag ka and mas natanggap mo sarili mo na kung saan ka may mali at kung ano yung kaya mong gawin para mas maging matibay ka and maging matibay yung relationship mo with God. Yun lang po. Thank you. So, ako naman po is ito. So, itong picture po yung napili ko, kasi parang kapag may times na nadadown ka na, napapagod ka, nahihirapan, ganyan, humingi ka ng tulong sa Kanya. Sa kahit ano man pong nararanasan mo, kapag feel mo wala ka ng patutunguhan, laging siya po yung tatakbuhan mo, lalo na pa sa gabi, pag umiiyak ka, ganyan. Tapos minsan, kapag pagod ka na humingi ng help sa Kanya, tapos kinaumagahan, parang feeling mo wala pa siyang response. Pero ito po yung time na nagdescribe na parang may tamang panahon lahat para mabalik niya sa amin or sa akin po yung mga kaya niyang itulong talaga. Kaya dapat hindi rin po tayo nag-doubt nga kung ano yung kaya niyang gawin, kasi lagi rin po talaga siyang naandyan para tumulong. Pero nga, hintayin po natin yung tamang panahon or oras na makakatulong po siya. Parang hindi po natin kailangan i-rush, kasi mag-iintay lang po. Opo, yun lang po. Thank you. Share. Yes, yung akin naman po is ito po. Yan, ito po, nagsisimbolize po. Yan. Ako po, kunwari, yan. Yan, minsan po, malungkot, and puno ng pagsubok sa buhay po, and syempre po minsan
hindi din maiwasan po magkasala, ganyan po. But ito po siya, yung sun, yung araw po, siya po yung liwanag sa buhay ko po. Yan. Kumbaga, lagi lang po siya nandyan. Kapag lumapit ka po sa kanya, is bibigyan niya po ng liwanag yung buhay niya. Yung next step ng buhay ko. So, ayun po, yung relationship ko po with God. Kapag nasa kanya po ako, is magkakaroon po ng liwanag yung buhay ko and magkakaroon po, makikita ko po yung daan kung saan ako next papatungo po sa buhay. Sa akin po, ito po. Ako po, para po dito sa picture na to, parang ako yung dilim. Tapos ito po yung, simula po nung nagkameron ako ng relationship about kay God, ayan po, parang utay-utay po ako nagkakameron ng ilaw. Ayan. Oh, yun, makulay. Yan po. Utay-utay pong nagkakameron ng mga magagandang opportunities simula ng mas nakilala ko si God. Yan po. Sabi nga po, humiling ka at ikaw pagbibigyan. Yan po. Yan. Ayun, kumato ka at ikaw pagbubuksan. Yan po. Yun po. Yun nga po, dahil nga po, parang andilim po ng buhay ko dati nung hindi ko pa nakikilala si God. Pero nung simula po nang nagtiwala ako kay God, dun ko po mas nakilala na, ganun pala, na mas kailangan mo lang lumapit, magtiwala, yun po. Kasi may mga time po talaga na, as in, walang-wala na ako, pero tinutulog ko na lang. Tapos, yung parang pag komportable ka po talaga na, alam mong nasa iyo ang Diyos, hindi ka gaanong mag-aalala sa buhay or sa sa bukas na mangyayari sa buhay mo. Kasi alam mong nandyan si God, alam nyo na tutulungan kayo. Like minsan sa financial, ganyan. May time na walang-wala ka pero kontento ka. Kasi alam mong nandyan si God, alam niya may dadating na hindi man tulong, parang dadating yung presensya ni God na ipapakita niya sa'yo na kasama mo siya. Kaya yun, para sa akin, wag tayong mawala ng pag-asa ba. Kasi alam natin, lalo na kung may relationship tayo about kay God. Kasi si God talaga yung gumagawa ng lahat. Dinadaan man niya tayo sa madilim na pagsubok. Yun nga, pagsubok lang yun na ginagawa ni God para mas maging mas maging malakas at yung loob natin. Kaya mahalagang paalala. Hindi, mahalaga po talaga sa bawat isa, sa ating lahat, na meron tayong si God. Kaya, yes, magtiwala lang po tayo sa Kanya palagi. Ikaw na pala. Ito po yung napili ko po. Tuwing nadadaw na po ako sa sarili ko, pag napagod na po ako, ngayon po, nagdadasalan po ako. Palagi po siyang, na para po bang nakikinig lang po baga sa akin na, dumadating po yung time na, na, parang sinagasagot niyo po yung, yung mga panalangin ko po sa kanya. Yun po, dahil po nung dumating po sila kuya na walang-wala po kami, yun po, sinagot niya po yung mga panalangin namin na may tutulong po sa amin na tao na para po sa araw-araw po, makapag-aral po. Yun po. Kaya very thankful po ako kay God kasi andyan po siya palagi para po sa amin. Palakpakan natin yung bawat isa sa napakagandang sharing natin ngayong hapon. Nag-enjoy ba kayo? Ayan, dun sa last question, naniniwala, so parang general question to para sa lahat. Naniniwala naman ba kayo na kung gaano man kaganda yung relationship ninyo kay Lord, pwede pa mag-improve? Pag alam natin na isang bagay ay mahalaga, yun yung priority natin. Gusto ko lang i-remind po ang bawat isa, ano man na nangyayari sa buhay natin, si Lord dapat yung number one. Si Lord dapat yung above more than anything else.
Kasi kahit anong mangyari, tagumpay man, hirap, bagyo, suliranin, trahedya, ang isang hindi mawawala sa buhay natin pag kailangan natin siya naman talaga. For me, pag umabot yung relationship mo with God na siya yung kayamanan mo sa buhay, yun yung parang deeper satisfaction na meron man kami, wala man kami, pero kapag may Diyos ako sa buhay ko, nasa akin na yung lahat. At mas kakayanin ko kahit anong sunod na mangyayari sa buhay. So, since naniniwala po kayo that relationship with God can improve relationship. Hindi ko alam kung expert kayo sa relationship. Alam ko, sikat ang kalingap. Part doon yung love teams, kinikilig yung mga viewers sa mga pinapanood natin. Pero, nag-agree ba kayo na ang relationship hindi pwedeng walang communication, hindi pwedeng hindi araw-araw? The same thing with our relationship with God. Mas makikilala natin siya. The more we communicate with Him, the more we pray, mas makikilala niyo siya. Wag lang sana sa naririnig niyo sa ibang tao, napapanood sa YouTube, sa mga reels about the Word of God. Mas mahalaga kayo mismo na didiscover niyo yung katotohanan tungkol sa Diyos, na kayo rin yung nagbabasa. And that's one reason why pati sa mga vloggers natin, may Bible study sila once a week with me, para mas lalo nilang makilala si Lord sa buhay nila. One thing na gusto ko na lang pong i-share sa inyo, kung may pinakamagandang regalo ako na pwedeng ma-share, is kung paano magkakaroon ng totoo at malalim na relationship with God. So nabanggit nyo kanina, ni-notes ko ang relationship nyo with God, naging gabay si Lord, naging ilaw, yung tiwala ninyo, pag-asa, and pinamimigay namin minsan to sa mga tao na nagsasabi, Pastor, gusto ko magkaroon ng relationship with God, what's my next step? Kung mapapansin nyo sa gitna ng picture, ano nakasulat? Pag binaliktad natin, ano nakasulat? Death. So, ang buhay natin apart from God, nandun yung dilim, nandun yung death, nandun yung parang kawalang pag-asa. Sa Bible, ang naghihiwalay sa tao at sa Diyos, kasalanan. It's what the Bible calls sin. Yung parang nagpe-pray ka, parang ang layo niya. Parang naniniwala kang may Diyos pero hindi mo siya kayang i-explain. Kasi sin separates people from the Lord. At yun yung tinatawag na death din. Pero ang good news sa Bible is yung two words na naalala ko kanina habang nagsishare po kayo is yung mercy and grace. Mercy, dapat tumanggap ka ng parusa sa lahat ng kasalanan ginawa mo. Pero instead na parusahan ka, ang matatanggap mo pa, blessing. Yun yung mercy. Ang grace naman, hindi mo deserve, pero binigay pa sa'yo. So parang sa atin, ang naalala ko nung malayo yung buhay ko kay Lord, tas nabalitaan ko na namatay siya, pinako siya sa krus, para bayaran yung kasalanan ko. Ang isang bagay na nakapagpaiyak sa akin is, Lord, bakit mo ginawa yan para sa isang taong tulad ko? Tumatawag lang ako kapag may kailangan. Pag okay naman, nababaliwala kita. Pero hindi ganun kahalaga ikaw sa life ko. Pero Lord, salamat for grace. Salamat sa buhay mo. At nung na-meet ko si Lord, katulad ng ibang sinishare ninyo, is nasa Kanya yung buhay. Nasa Kanya yung liwanag. Nasa Kanya yung mga bagay na hindi mo man hinihiling, mas alam ni Lord yung best para sa'yo. And so may iiwan ako sa inyo na ABC. But if you want to have a real relationship with God, ABC, ang number one is admit. Admit that you are a sinner in need of a Savior. Makasalanan ka na kailangan mo si Lord sa buhay mo. At kayo ba naniniwala na kailangan nyo si Lord sa buhay nyo? Naniniwala ba kayo na kayo rin ay makasalanan? Ang mahalaga po kay Lord is yung pag-amin. Admission na, Lord, I need you in my life. And the Lord hears yung deep desires ng prayer niyo. Number 2 is believe. May problema tayo ng sin, hindi natin to kayang bayaran ng mabubuting gawa, hindi mo to kayang babayaran na pagtulong lang sa kapwa. May ginawa ang Diyos para ikaw at ako, one day, ay mag-receive ng blessing na hindi natin dinideserve, which is life. Pinababa niya ang kanyang anak, si Jesus Christ. For God so loved the world that He gave His one and only Son. So si Jesus yung solusyon sa problema ng kasalanan. Siya lang. Kasi John 14:6, ang sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Siya yung daan, katotohanan, at buhay. So ang letter B,
believe that only Jesus can save you and change your life. Yung una, pag-amin, Lord, kailangan kita. Yung pangalawa, maniwala, magtiwala, manampalataya na si Jesus lang yon. Siya yung pwedeng magbago ng buhay mo. Siya yung magbigay ng buhay na walang hanggan. Kaya dito po, verse to Romans 6:23. For the wages of sin is death. Ang kabayaran ng kasalanan, kung ikaw makasalanan, ang dulo ng buhay mo, kamatayan or hell. Pero, ang kabaliktaran dun sa verse, but the gift of God. Libreng regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan nino, nakalagay dyan, Jesus Christ. So, siya lang. So, yung B is believe. Believe that only Jesus can save you, can give you eternal life. And last, letter C, commit. So, admit, believe, commit your life to God. Lord, simula ngayon, gusto kong i-explore tong bagong relationship with you. Magtitiwala po ako, mas kikilalanin kita, Lord Jesus. At alam ko na nangako si Jesus bago siya pumunta sa langit, I will be with you even to the end of the age. So sa mundo natin ang hirap magtiwala, no? Na may nangangako, napapako, may nangangako, hindi tinutupad. Pero pag ang Diyos ang nangako sa buhay mo, yon, walang doubts doon. Hindi ka papabayaan niya. So admit, believe, and commit your life to God and follow Jesus. And I pray that as you, yes Lord, dapat ikaw pala yung priority. Kahit ang busy ng buhay, ang daming ganap sa buhay, this is your best time to know the Lord, especially sa age ninyo. Kasi ang daming agos sa mundo maraming temptations, maraming problema. Pero I believe that if you will commit your life to God and follow Jesus, may experience mo yung mga bagay na hindi mo na-experience at malalaman mo God's way and God's plans for my life, yun yung best at yun yung piliin nyo sa life nyo. Yes? Can I pray for you? Ayan, so let's pray. Lord, Heavenly Father, I thank you, Lord God, sa chance na makakwentuhan ko po, batch 3 ng Angels. Lord, I pray that the desires of their heart, yung longings, Lord, yung passions, yung dreams, but more importantly, Lord God, yung Lord, desire nila to have a deeper, growing relationship with you. Na, Lord, despite sa lahat, Lord, ng aming mga pangarap, ikaw yung una naming pangarapin. At Lord God, magkaroon kami ng totoong relasyon sa'yo. At Lord God, kung ano man ang hinihiling namin, Lord, alam namin na yun yung best para sa amin at sundin namin ang iyong kalooban. I pray, Lord, sa bawat isa po sa kanila na dumaan sa iba't ibang problema at hirap sa buhay. Lord, palitan mo po ito ng totoong saya na nanggagaling sa iyo, totoong kapayapaan. Lord, nagigising sila after nito na may kulay pala yung mundo, may kapayapaan palang totoo na galing sa iyo, at ikaw yung magiging kayamanan po nila at pinakamahalaga sa buhay po nila. I pray, Lord God, that they will explore having deep relationship with you. And Lord God, at makikita namin to as mas lalo pa namin sila mapapanood at makikita namin na bago yung buhay nila, hindi lang sa mga bagay na kanilang natanggap, kundi Lord God, pati sa ginawa mo, Lord God, na milagro sa buhay nila, life change, transformation that comes from you. To you be all the glory, in Jesus' name, Amen. Palakpakan po natin bawat isa. Ayan, so maraming salamat po sa inyo at last na lang, bilisan lang. Normally ginagawa namin to. Anong masasabi nyo, mapapasalamat nyo sa Kalingap and kay Kuya Rab? Ang masasabi ko po kay Kuya Rab maraming salamat po kasi binago niyo po yung kwento ng buhay ko. Yan, marami po talagang nabago sa buhay ko ngayon. Kaya hindi po ako magsasawang magpasalamat sa inyo hanggang sa maabot ko po yung pangarap na pinapangarap ko po. At alam ko po nga, abutin ko po yung pangarap ko na yon na kasama po kayo. Kaya maraming salamat po. Lalo na po kay Kuya Rab. Thank you po. Thank you so much po kay Kuya Rab po. Hindi mo po dahil sa mga binibigay niyo po, hindi sa love pong pinaparamdam niyo po sa amin. Thank you so much po, and sana po
pagpalain pa po kayo ng Panginoon. Yan po. Thank you so much po, Kuya. Nagpapasalamat po ako sa Team Kalingap, sa founder po ng Kalingap, kila Kuya Rab po. And maraming salamat po dahil kayo po yung ginamit na instrumento ni Lord para mabago po yung buhay namin. Simula po nung dumating po yung Kalingap, syempre po nabago po yung buhay namin. Nagkaroon po ng nabago po talaga. And patuloy pang binabago ni Lord din. And maraming salamat po sa Team Kalingap at kila Kuya Rab. Masasabi ko lang po is huwag po kayong paapekto po sa mga sinasabi ng ibang tao, mga bashers po. Kundi patuloy lang po kayo dahil alam po namin ng mga angels na ang motibo niyo lang po is tumulong po. Yan lang po. Maraming salamat. Sa akin po, nagpapasalamat po ako sa Team Kalingap, lalo na po kay Kuya Rab and Pau sa pagtulong po, lalo na sa akin, pagtiwala rin po na ipasok po ako sa ganito and tulungan po financially and sa mga banding po na sinasama niyo ako sa mga kung saan po nagpupunta. Maraming salamat po. Yan lang po. Thank you so much po sa sa Kalingap. Tapos syempre po especially kay Kuya Rab kasi po yung gift po niya sa akin na hindi lang po yung financial help kundi yung relationships and yung connections po na nabuo ko. Kahit po sa hindi po na po matagal na pagiging Kalingap Angel ko, marami na po akong natutunan and mga natulong sa akin. Hanggang ngayon po pinagsasalamat ko po kay Kuya Rab and syempre po sa Panginoon po natin. Thank you. So, ayun po, nagpapasalamat po ako syempre kay Kuya Val, unang-una po. Kasi kung hindi po dahil sa kanya, ay wala pong mabubuong Kalingap. Walang K-Angels, walang K-Boys, walang Kalingap. Ayan, maraming salamat po Kuya Val at syempre kay Kuya Rob po. Ayan, nagpapasalamat po ako kasi kahit ano man pong basher na dumating nung mga nakaraan po, talagang sobrang halos parang dinadown nila ang Kalingap, tinatarget nila ang Kalingap. Nandyan pa rin po kayo, hindi po kayo nagsawa na tulungan kami na ipagpatuloy po ang programang sinimulan nyo po. Ayan po, nagpapasalamat po ako kasi ang dami pong buhay, ang daming buhay na nabago, ang daming nagkaroon ng pag-asa na ayun po, tulad nila Ate Jezabel namin na akala namin ay hanggang doon na lang, binigyan niyo po kami ng pangalawang pag-asa para matupad ang lahat ng pangarap namin at matulungan ang pamilya namin. Maraming salamat po. Papasalamat din po ako sa pagkakataon. Thank you kay Kalingap Rab pag-chat niya kagabi. The same thing pati po sa lahat ng nanonood, hindi lang po para sa kanila, hindi lang dahil nag-enjoy po kayo sa panonood, pero naniniwala po ako, tayong lahat, kailangan natin si Lord sa buhay natin. Sa kabisihan, ganap sa buhay, pwedeng marami tayo na nakakalimot kay Lord, pero hindi pa huli ang lahat. So, I pray na bago matapos tong taon, let us finish well, let us finish strong. Hindi pa huli ang lahat para itama yung mga mali at magbalik loob o lumapit kay Lord. So, abangan niyo po ngayong November. Medyo matagal ako hindi nakapag-upload ng Bible study ng Team Kalingap, pero ngayong November pabalik po yan. So, abangan niyo po yan sa channel ko. ER Villagomez at para makasama po namin kayo. And then, hopefully this year, ang isa sa best thing na nangyari sa atin is na-restore yung relationship natin with God or nagkaroon kayo ng bagong relationship kay Lord. I believe yun yung pinakamahalaga na pwedeng pangarapin natin ngayong taon sama-sama dito sa tahanan ng Kalingap. So, ayun, palakpakan po. Yay! Maraming salamat. Of course, Pastor ER sa mga hindi pa po nakasubscribe. Ayan po. Subscribe po natin si Pastor ER. And maraming salamat sa Kalingap Angels Batch 3. And syempre, bago tapusin natin to, kahit wala dito si Kalingap Rab, may
gustong ibigay sa inyo si Kalingap Rab na blessing. Grabe. Ito, bibigay na natin. Bawat Kalingap Angel po na nandito is meron pong 2,000 pesos. Bigyan na natin. 2,000. 2,000. 2,000. 2,000. 2,000 and 2,000 pesos. Yay! Maraming salamat sa inyo, Pastor ER. Kay Ate Rachel, thank you so much na laging welcome po kami dito. And of course, welcome na welcome po kayo sa ating tahanan, ang Kalingap po. Dahil dyan, one Kalingap, one family! Basta ikaw kaya. So ayun po mga kalingap, gusto lang po namin magpasalamat kay Tita Elaine. Ayun po, nagbigay po siya kay Jezabel ng 2K! 2K po Thank for you po. allowance po. And sa akin naman po guys, bigay po ni Tita Elaine is 4K for apartment and 4K for allowance. Thank you po Tita Elaine. So much po. Thank you so much po. Yan, and ingat po kayo lagi dyan. God bless po. Thanks so much po. Bye-bye. Thank you po.